Ito, pakinggan natin to. Malupit tong banat ni ate. Itong kanina talagang alyansa sa kay BBM talaga yun. Ito ngayon, pakinggan natin ito. Mas malupit ito, guys. BBM? Or kay... Siyempre si Duterte. At bakit po? Kasi napatunayan naman sa atin na yung less na yung krimen at saka yung mga drugs. Tama po. Unlike kay BBM na na maraming krimen at saka yung mga rapists, ganon, mga addict. Nakikita naman sa news. Okay. Sa kwentong rapist, guys, pinaka-latest na ginawa ng addict, grabe, sanggol pa. Ni-rape na. Yung nakaraang buwan, 92 years old, ni-rape. Grabe. 84 years old, bedridden, na-rape. Saan ka pa? Sino nag-rape nun? Yung mga addict po. Yung ginawa nila yung pang-hold up doon sa sa Davao, mga kababayan. Napag-alaman at na-interview ng mga media doon sa lalo na sa Bumbu Radio na napag-utusan po sila dahil mayroong bayad, ginawa daw yun para sirain ang mga Duterte. So yun, huli na. Hindi pa minention kung sino nag-utos, may nag-utos po at patuloy na hinahabol yung mga grupo na nag-hold up doon, nagawa para siraan ng mga Davao City. Parang nangyari, mga kaibigan, mga kababayan, no? Parang ang sentro ng Pilipinas, parang Davao City, kasi nandun lahat ng mga mabibigat na news na kanilang puro sinisiraan ang mga Duterte. Di ba? Lahat yata ng mga Duterte sinisiraan eh. Grabe, ang lupit talaga ng mga bangag ngayon, mga kababayan. Okay, tuloy. So, straight partido ni Duterte ka po. Duterte pa rin. Yun. Thank you po. Ito. Dito tayo, guys, Bakit? grupo ng mga sa park to. Tanungin natin, go! Sino mag-explain? Ikaw na natin kasi sila busy. Pero sila. Lahat kayo. So, nahihiya lang po yung mga kababayan natin, guys, ha? Pero ito, maka Duterte tos lang lahat. Ay, ikaw na lang. Ikaw eh. BBM ka, di ba? Oh, sige. Bakit si BBM? Explain mo na lang. Ay, kala Duterte pa Duterte sila. Sige Diyan tayo na natin sino matalo siya yung mag-explain Mas nakikita namin yung pagbabago ng Duterte time kaysa ngayon kay BBM. Kasi nung kasi kay nababasalamat kami kay kay Duterte nung time. Malaking pagbabago. Especially Kay Gboss Flores Channel, grabe na ang krimen ngayon. Tama po kayo. Yan na naman yung mga inaalala ng mga OFW. Hindi lang po sa Hong Kong, buong mundo na po yun ng mga OFW. Kasi nagtatrabaho sila sa labas ng bansa. Kung marami na pong addict, tapos mayroon silang mga pamilya dito sa Pilipinas, mayroon silang mga anak, sino nang bababantay? O diba? Lalo na kung yung nagtatrabaho sa ibang bansa, mga tatay at nanay, mga anak lang na iwan dito. So, nakakatakot na baka malaman nila someday, hindi naman sana mangyari, ay ang kanilang mga anak ay nabiktima na po. So, yun po karamihan sa mga sagot ng mga OFW dito sa Hong Kong na malaki talaga ang pagbabago dahil po nabawasan yung mga droga, mga krimen sa Pilipinas. Pero ngayon, grabe. Talamak na po. Hindi lang talamak ang krimen, ang korupsyon. Talamak na po. Kaya, yan po ang karamihan mga sagot ng mga ibang OFW na interview namin. Minsan, hindi namin nire-record kasi minsan ayaw nila magpakita sa camera. Okay? sa passports ng OFW. Yun, 10 years passport ng FW. Sino nakagawa yan? Kitatay digong lang. Dito wala. Ang bilis makasagot, dito wala. Wala talaga, grabe. Woohoo! Nako, Diyos ko, Hindi natuloy yung
yung ano, yung 20 na bigas. 20 kilo na bigas. Wala. Wala. Hindi namin feel. Wala. Para Grabe sa ate, gusto nang itapon yung mukha ni, ni Bangag. parang lalo kaming naghirap kay ano, sa ano ngayon. So, lalo silang naghirap sa panahon ni BBM. Okay? Ano tayo? Straight. BBM po kami. Ay, ano BBM? Ay, BBM. Duterte pala, BBM. Sorry. Duterte pala. Duterte. Opo. Duterte, grabe ka naman, te. Kami kung ngayon po ang eleksyon. Wala nang Sino iba, yung ito boboto lang. niyo? Bilis ni ate, wala nang iba. Team Duterte agad. Grabe. Wala dyan. Siyempre ako. Takpan mo yan. Di naman po tumatakbo na Ano to si ate? Ano to? RD. Mayor naman siya sa Davao. Uy, tutumakbo siya ng mayor? Oo. Bumalik. Eto, siya. pwede mo pakitakpan niyo na yung pagmumukha niya? Ayan, takpan yung mukha ni Bangag. Sorry. X na yan, X. O dito. Grabe. Lahat. O yan, Team Duterte. Pag ako boboto, straight. Straight. Dapat ate, may listahan po kayo. Baka makalimutan nyo ba? So, sa lahat ng mga ka-Team Duterte, mga PDP Laban, sila Trias Slate, sa tarang mga kababayan natin dito sa OFW, baka magboto po kayo. So, magtulungan po tayo guys. Gumawa pa tayo ng listahan kung sino yung boboto natin Team Duterte ng mga pangalan. Di ba? Para di makalimutan. Kasi alam natin, Team Duterte sila, baka hindi nila alam sino yung mga pangalan. Di ba? Mayroon pong mga ganyan. So, gawa po tayo niyan, mga leaflets na sa lahat ng mga Team Duterte dito sa Hong Kong ay mabigyan natin ng listahan. Okay? Kasi hanggang ano lang kami dito eh. Hanggang Monday lang. Pag ako boboto, straight. Bakit? Nandito lahat ng gusto ko eh. Yun. Kung example, comparison ng administration noon sa ngayon, ano masasabi? Ay, iba. Ang laki ng pagkakaiba. Tama, ang laki ng pagkakaiba. Basta marami ang pagkakaiba noon at saka ngayon. Mas gusto ko ito. Yes. Yun. Oh, di ba? Oh, kahit ikaw, di ba? Yeah. Oo. Basta naman yung bagong Pilipinas. Bagong Ha? ano? Wala kaming kilala dyan. Wala akong kilala dyan. Wala akong kilala dyan. Natawa na lang sila ate. Okay, tuloy. Tayo straight. Dito ako din. Sa pula, wala akong kilala. Wala yan. Kasi wala. Wala kilala. Thank you po. Kung eleksyon ngayon, sinong iboboto mo? Ito, ibang tropa rin ito. Talagang makaduterte rin ito. Senator lang to. Sa Team Duterte o Team BBM? Oo na tayo dito kay BBM. Sinong nagustuhan mo na pusuan? Ay, taga-Davao. Ay, Arwin. Yun, taga-Davao. Wala to, X. Para sa'yo. Dito. Ito yung in-endorse niya lahat. Sa akin, BBM. ito. Hindi naman sa tumatakbong senador. Siguro, number 1. Marcolita, Marcolita. Number 2. Bongo, Bongo. Number 3. Sila Rosa. Tatlo lang. Wala na. Oh. So, pag makita nyo to si ate, since nga tatlo yung binuto niya, punta, sabihan nyo, straight na lang. Lahat na lang yan, buto niya, PDP. Si Vicky Rosales, may loyalista din ha. Ako, sinusuka ko na si Marcos. So, hindi po tayo bias kapon yung survey na ginawa natin dito guys. Talagang nagtanong tayo, ni-record natin kahit maka-BBM po. Para ipakita sa inyo na hindi po lahat dito sa Hong Kong ay mga maka-Duterte. Mayroon din mga maka-BBM. So, tulungan natin yan sila na i-fellowship na maging Duterte. So, maging Duterte slate po sila lahat. At huwag niyong kalimutan din, number 53 sa balota din. Isa sa mga number 1 sinusuportahan natin, siyempre, number 53, si Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan! Di ba?
Okay, tuloy tayo. Pakinggan natin si ate. Sa ako lang, Jud, the best 3 na ko. Kanino siya? 1, 2, 3. Pero ito yung in-endorse niya lahat ni PRRD. Okay din kasi siya yung nag-ano sa kanya. So, okay na rin. Duterte tayo. Yun, Duterte. So, Team ni PRRD, saka sa team ni BBM. so, dito tayo sa highlights. Ito yung napakalupit talaga ni ate. Walang kaabog-abog. Duterte talaga to, PDP. Dito Bakit? ako. Dito kayo. Ayan. Straight po tayo. Straight ako. Straight tayo. At bakit? Kasi, mas nakikita ko yung potential dito. Hmm. Tsaka, yung ano nila, yung endorse nila as a senatorial, aspirant talaga. Yan. naman. Sa, di mo naman, wala. Kasi, Wala. wala akong nakikita ano sa kanila kasi ganyan. Lalo na ito. Ikukumpara natin sa panahon So, pasisyan nyo guys kasi may mga maingay dyan sa likod na nagtatanong, bakala nyo nagpapabuto na tayo. Sabi lang namin nagsusurvey lang, di ba? ni PRRD noon at saka ngayon. Ano yung nakita mong pagbabago? Sa panahon ni Duterte. Tanggalin ko. Saludo ako sa Duterte kasi napakalaki ng pagbabago, 100% Tama po, talaga tama. kasi nawala yung mga addict sa ganyan-ganyan. At saka marami nagbago, marami ang sumuko, ganyan. Diba? At saka proud ako sa kanya. Yan. Ngayon po, sa Yan yung naka-importante ngayon. Kayong mga loyalista, proud ba kayo as BBM? Ako proud na proud ako as Team Duterte. From Edgardo Perea, sana straight ninyo na lang ang PDP. Lucky na yun para kay BP Sara nang hindi ma-impeach. Yes. So, actually po, after namin yan mag-record ng video, sinasabihan namin na kung pwede, kung Team Duterte ka, lahatin na lang. Di ba? Yun na lang sinasabi ng pagkalapos. tinatawag nilang bagong Pilipinas. Walang bagong Pilipinas. Walang bagong Pilipinas. Konti lang yan sila dito. Majority kami dito sa Silent Duterte supporter. Yon. So, kay Ma'am Pink Escape, so, alam natin yan, maraming Duterte. Pero kung pwede, sabihan natin sila na ibubuto natin lahat ng mga Duterte slate. Lahat ng mga team ni Duterte. Kasi, nakita natin yung iba kanina, maka Duterte nga, 3, 4 lang, 5 lang. So, kung pwede, lahatin na. Di ba? At kung, tulungan natin ikampanya ang PDP sa mga kababayan pa natin ng mga iba pang mga loyalista. Baka mayroon tayong ma-convert dyan, no? Di ba? So, ayan. Marami pa din walang alam kung gusto nyong hindi ma-impeach BP Sara at mabago ang Pinas, straight vote PDP laban Team Duterte. Yes po, kayo pong magagamitin dito lalo na sa mga taga-Hong Kong kasi mayroon po talagang walang alam at walang pakialam sa nangyari sa Pilipinas. So, pagtulungan po natin yan mga kababayan. Kaya nga, pinapakita ko sa inyo ang nakagandahan sa ginawa naming survey. Hindi po kami naging bias dito. Ayan, pinapakita natin sa inyo. Mayroon talagang mga Team BBM, Team Sinasuka, at Team Tatay Digong na kung saan 3-4 lang yung pinipili. So, pagtulungan natin guys. Ito, patuloy. Walang pagbabago. Walang pagbabago sa Pilipinas dahil Wala yun! Tanggalin niyo yan kasi! Kasi bakit? Galit na galit si ate. Grabe, nagulat ako doon Kailan ba yan? Survey, bakit hindi yan? Nasa lubong dito sa Hong Kong yan. Hinintay ko. Mayroong survey sayang Sulu Duterte sa puti. Kahapon po ito ma'am sa Central. Baka ewan ko, mamaya may lakad na kami maya. May gagawin na kami. Pero try namin. Bakit?
nire-respeto ko naman siya as a presidente ngayon. Pero kasi parang walang nagbago sa kanya. So, yon. Walang nagbago sa kanya. Walang... So, ayan. Ayan po yung mga sinasabi nila po galing sa puso yan kung anong nakikita nila sa current administration po. Di ba? Kaya, maka-Duterte po sila, guys. Tumayo siya na presidente sa atin. Pero, dito talaga, malaki ang pagbabago sa Pilipinas dahil sa kanya. Lalo na sa OFW. Yun. Hindi ka naman pinipilit. Tumayo tayo! Duterte kami! Yun! Duterte! Hindi lang sa Bisaya ako, pero Mga OFW proud to be Boboto niyo si proud Consola, talaga ang mga OFW dahil sa kanya kasi marami ang OFW na Malaking nasalba improvement. sa kanya. So, yun yung importante. Talagang marami po talagang na-save ng mga OFW. Di ba? Yun, talagang pinapangalandakan yan ni ate. So, sulit po talaga si ate dyan, Duterte. Natulungan talaga. dahil Yun. sa kanya. Duterte. Duterte talaga kahit mga lasenggehan. Kahit lasing kita, mga Duterte pa rin. Shout out kay ate dyan. Idol, sana makapunta naman kayo dito sa Singapore. Sige po, pwede po kami pupunta dyan. Basta meron lang kami pamasahe. Okay, tuloy. OFW, Duterte kami. Thank you po. So, ayan. So, grabe, no? So, ilan lang yan sa mga ano natin na interview at natanong at na survey dito sa Hong Kong. Actually, marami pa to. So, magkakaroon pa tayo ng batch 2 na Kalye survey na ilalive natin dito, guys. So, I hope na makadao pang palad ko kayo dito sa Hong Kong. Mga kasama ko. Minsan kasi nagdi-disguise lang yan sila. So, may interview kayo at sabihin nyo talaga kung anong naramdaman nyo. At ipakita nyo sa bansang Pilipinas na mga Team Duterte ay dismayado ngayon sa administrasyong BBM. Okay? So, ayan, kay Ma'am Imelda, ay ganun, dapat Sunday na. Bukas na yan, nangaliligo Sunday. Sige po, ibitahan ko na lang kayo. Baka may time kayo bukas. So, mag-upisa po ang, ito po, pakita natin sa inyo, guys. Ayan, sana yun. Ito. Ayan. Ay, hindi. Hindi pala yan. Ito. Yan. Pasasalamat kay PRD with OFWs. So, kung hindi kayo makapasok kasi limitado lang talaga yung tao dyan, pwede naman kayo manood dito sa Muskil sa Bukid, sa mga vloggers, or sa mga SMNI, at sa iba po. Kaya suportahan natin yung mga solid na mga Duterte vloggers po. Ayan, from Perli to Pable, Duterte forever. Kaya boot straight po tayo dyan, mga kababayan. Pati yun, bibitayin, hindi natutuloy dahil kay Tatay Digong. Team Suka here in Macau. So, the silent vlogger. So, kung may time tayo, punta sana tayo ng Macau, pero wala eh. Wala tayong time. See you tomorrow, Musikero from Saying Phone, Hong Kong. Ayan. So guys, salamat sa inyong panonood. So, inaanyayahan ako ng kasama ko na maglakad-lakad daw dito, banda sa Hong Kong, sa Kennedy Town. So, ano oras na? Mag 1:25 na. So, mananghalian muna tayo. Salamat sa inyong panonood, guys. Salamat sa mga nagpakulay, sa nag-subscribe, at nag-like at nag-share ng video ito. God bless po sa inyong lahat. And peace out. Bye po. See you tomorrow.